isang low pressure area na huli nating namataan malapit sa katubigan ng Corcuera sa lalawigan ng Romblon. At sa ngayon nga, maliit naman yung tsansa na ito ay maging bagyo. Pero makikita natin, may makaulapan pa rin ito na magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga mahihinang mga pag-ulan, na may kasamang pagkinat pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa Bicol Region, ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na inaasahan natin posibleng medyo kumilos ito pakanluran, hilagang kanluran kung hindi ito malulusaw ngayong umaga. So posible pa rin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan at maging dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin malaking tsansa ng mga pag-ulan bandang tanghali hanggang hapon hanggang sa gabi. Samantala, meron pa rin tayong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at ito ang magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Aurora, Quirino at Isabela. Makikita naman natin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nasa offshore, sa may karagatan lamang at hindi nakakaapekto, direct na nakakaapekto. Nitong mga nakarang araw, nagdala ito ng mga pag-ulan sa Mindanao, pero ngayon, ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Easterlies yung nakakaapekto, partikular na sa may silangang bahagi ng ating bansa. At makikita po natin dito sa ating satellite images yung ating low pressure area, kulay green yung ating marka po dito. Ang ibig sabihin ng green ay unlikely or maliit yung tsansa or inaasahan natin na ito ay posibleng malusaw. Kapag may minomonitor tayong low pressure area, nagbibigay po tayo ng update every 6 hours at ina-upload natin to sa ating Facebook account. At makikita po ninyo itong ating legend, either green, yellow, orange, or red. Dito po natin makikita kung magiging bagyo ba ito in the next 12 to 24 hours hanggang 70 hanggang sa mga susunod po ng mga oras. So patuloy po nating magbibigay ng update after 6 hours po kung anong mangyayari dito sa low pressure area na ating minomonitor. So lagi tayong mag-update sa ating Facebook account at iba pang mga social media platforms kasama yung ating website. At dito nga, sa may bahagi ng Luzon, inaasahan natin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, partikular na nga sa may bahagi ng Mimaropa, kasama yung Calabarzon, Bicol Region, gayon din sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po o ilang bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan, Zambales, Pampanga at Bulacan. Ito ay dulot nga ng low pressure area na sa nakikita natin ngayon ay maliit pa rin chance ang maging bagyo. May easterlies din na siyang nakakaapekto sa may bahagi naman ng Isabela, Quirino at Aurora. Ito magdadala ng maulap na kalangitan sa may silangang bahagi ng Luzon. Ay ibang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Cordillera, Ilocos Region at nalabing bahagi ng Cagayan Valley ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So medyo mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa may Northern Luzon. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao hanggang 27 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 18 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may northern part ng Palawan dahil nga kumikilos pa hilaga at hilagang kanluran yung low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 27 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa, 26 to 31 degrees Celsius. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan, makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Din naman sa Cebu, sa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban hanggang 31 degrees Celsius. At dahil hindi naman masyadong nakakaapekto ang ITCZ, inaasahan natin ang mas maliwalas sa panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning kaya makikita natin na banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Dito sa pumalawat yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron pong mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan.